Welcome back, Kalam! Ngayon ay alamin natin ang mga accounts ni dating Pangulong Ferdinand Marcos o ang pinagsama-samang accounts na sinetap ni Father Jose Antonio Diaz at dating Pangulong Ferdinand Marcos. Magkano kaya ang laman kapag pinagsama-sama ang mga account ni Ferdinand Marcos? Kaya nitong gawing mayaman at progresibo ang bansang Pilipinas? At kaya nitong bayaran ang utang ng Pilipinas? Ang mga accounts na sinetap ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at Father Jose Antonio Diaz ay ang mga malalaking deposito ng mga ginto, platinum at mga mamahaling diamante. O yun nga ang traces ng mga iba't ibang kulay ng mga diamante at iba pang mga mamahaling bagay na nakalagay sa mga accounts na ito na nakalagay sa codename na TVM LSM 666. Sino nga ba itong si TVM LSM 666? O ang susi kapag mabuksan ang mga account na ito ni Ferdinand Marcos sa iba't ibang bangko sa buong mundo na tinatawag din nilang si Tiburcio Villamor Marcos na may alias na Kingfisher, Harbor King, Spiritual Wonder Boy, King Antonio Santiago Martin, White Spiritual Boy, Emperor Chua Tai Li, Peter Patrick Nash, Stanley Fisher at marami pang alias na tinatawag nila dito. At talaga nga namang mautak itong si Ferdinand Marcos sa paggamit ng codename na ito na talagang ikalilito ng mga taong gustong angkinin ang accounts na ito. At ito ngang si TVM LSM 666 ay nanatiling sekreto. Gaano nga ba kalaki ang laman ng accounts na sinetap ni Ferdinand Marcos sa iba't ibang bangko sa buong mundo? Ang mga accounts na ito ng TVM LSM 666 ay kumalat na sa iba't ibang social media sites. Marahil ang iba sa atin ay nabasa na ito sa mga articles na nagkalat online. Sa mga hindi po nakakalam ay ito ang mga accounts. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng ito, matatawag itong Infinity Account o Infinite Dollars Account na naglalaman ng 1,181,336,675 metric tons ng mga ginto at kasama na dito ang 1 million metric tons na platinum at 1 million metric tons na iba't ibang kulay ng mga diamante. In short, hindi mabilang ang laman ng mga accounts na ito, kung kaya ito ay tinawag na Infinity Account dahil hindi mapigilan ang paglaki ng interest nito na nakalagay sa iba't ibang bangko sa buong mundo o mas kilala bilang Wealth for Humanity, na kung saan ang account na ito ay inaasahan ng lahat ng bansa sa buong mundo. Hindi rin makapaghintay ang iba't ibang bansa upang mabuksan na ang account na ito upang mapangilabangan ng lahat, at ang pinaka-prioridad nito ay ang bansang Pilipinas o ang sambayan ng Pilipino. Ganyan kamahal at kalaki ang plano ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa bansang Pilipinas na hindi mahigitan ng kahit na sinong leader ng bansa sa buong kasaysayan. Maraming nagsasabi na baka girahin tayo ng iba't ibang bansa dahil sa katakot-takot na bank account na sinetap ni Ferdinand Marcos, at kasama na dyan ang 400,000 metric tons na nakadeposito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi ba kayo nagtataka na walang sumasakop sa atin ng mga bansa kahit na alam nilang mayroon tayong malaking deposito ng ginto? Dahil matalino si Ferdinand Marcos na siyang nag-setup ng mga accounts na ito o tinatawag na Wealth for Humanity na pagkasunduan ng iba't ibang bansa na walang sasakop sa atin. Ang kayamanang ito ay binabantayan ng iba't ibang bansa na kasama sa kasunduan, at matatakot ang mga bansang gustong sakupin ang Pilipinas dahil ang mga malalakas na bansa ang kanilang makakalaban. Napakahusay ng ginawang pag-setup ng mga accounts na ito ni Ferdinand Marcos dahil hindi ito basta-basta makukuha ng kahit na sino man, dahil na rin sa maraming puzzle ng pagbubukas ng accounts na ito. Kung kukunin man ng gobyerno ang 400,000 metric tons na nasa Bangko Sentral ng Pilipinas, ay mabubuking ito, kagaya na lamang ng pagpupuslit ng Administrasyong Aquino ng 3,500 metric tons ng mga ginto papuntang Thailand na napigilan ng United Nations. Kung wala pa tayong update sa ngayon kung naibalik na ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa paglipas ng panahon ay maraming grupo ang nagpaplano kung paano nila mananakaw ang mga accounts na sinetap ni Ferdinand Marcos sa iba't ibang bangko sa buong mundo. At ito ay yung malalaking sindikato gaya ng Illuminati at iba pang malalaking sindikato na nais nilang mapasakamay ang kayamanang ito. At kumukuha sila ng mga taong nagpapanggap na hawak na nila ang mga accounts, ngunit hanggang ngayon ay hindi nila mapatunayan na may karapatan sila sa mga assets na ito. Kontrolado nila ang Vatican at ang mga elitistang grupo
na ito ang nasa likod ng Federal Reserve System, kaya kinokontrol nila ang world assets. Ang mga kayamanan at mga libo-libong tinaladang ginto na pinaglalagay ni Ferdinand Marcos sa mga trans account sa iba't ibang bansa ay kinokontrol nila. Gamit ang Aquino administration noon, hinahadlangan nila ang pagre-release ng Wealth for Humanity sa Pilipinas para hindi ito mapakinabangan ng mga Pilipino dahil gusto nila na sila ang kokontrol nito para sila ang maghari sa buong mundo. At ito ay sa pamamagitan ng New World Order. Ang one ay pyramid, sa dollar bill ay ang agenda ng BITS state. At sa pamamagitan ng mga ginto ay ma-establish nila ang One World Government, One World Religion, One World Military at One World Currency. Gusto nilang paluhurin ang gobyerno ng iba't ibang bansa sa kanilang agenda. Isa sa paraan nila ay ang hawakan ang iniingatang ginto ni Ferdinand Marcos para sa future generations. Kaya ang Global Tip Facility account ni Pangulong Marcos na TVM LSM 666 sa World Bank na pinaglalagakan ng world's assets ay gustong maangkin ng mga elite o Illuminati para gamitin nila sa kanilang agenda. Take note, ang 666 ay ginamit ng Biblia sa dalawang magkaibang pagkakataon. Una, bilang code sa ginto na ginamit ni Haring Solomon na makikita sa 1 Kings 10:14 at pangalawa, bilang code ng Antichrist na matatagpuan sa Revelation 13:16-18. Hindi masama ang code na ito noong una, ngunit magiging masama ito kapag nakontrol na ng Diablo ang mga ginto at gagamitin ng 666 code kapag naging fully established na ang kanilang One World Agenda. Ang problema ay gusto itong kontrolin ng mga Illuminati. Pag ang gintong ito ay napasailalim ng kapangyarihan ng Illuminati, ito na ang pasimula ng New World Order. Mangyayari ang nakasaad sa Biblia na walang makabibili o walang makapagbibili ng kung ano kung walang tatak na ito ng Illuminati. Kaya kapag tuluyang nahawakan ng mga elitista ang mga kayamanang ito, ay hindi na natin mababawi pa dahil gagamitin ng mga ito sa kasamaan para hawakan sa liig ang mga tao. Paano ka nga ba makakabili o makikipagtransaksyon ng negosyo kung wala ng value ang pera mo dahil wala itong backup na ginto? At dahil dito ay mapipilitan kang magpatatak ng 666 para makakain at makabili. Dalawa lang naman ang nais wasakin ng Illuminati. Una, ang conservative Christianity. Pangalawa ay ang patriotism o ang pagmamahal sa bayan. Gustong burahin ng mga elitista ang pagiging makadiyos at makabayan ng mga tao dahil ito ang susi para ma-dominate nila ang buong mundo. Dalawa lang talaga ang naglalaban dito, ang divine government ng Diyos at ang New World Order ng Diablo. At sa pamamagitan ni Donald Trump ay nagising na ang ibang mga Amerikano sa realidad kontra Illuminati na siyang nag-hijack sa government na kung saan ginawa silang puppet ng mga liberal leaders para maging sunod-sunuran sa mga gusto ng elitista. Ito ang dahilan kung bakit si Donald Trump, Rodrigo Duterte, Vladimir Putin ay nagkakasundo-sundo dahil pare-pareho nilang alama ang tungkol sa mga Illuminati na gustong magpabagsak sa kanila. Na-hijack din ang Pilipinas ng mga elitista mula noong pabagsakin nila si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa pwestos pamamagitan ng mga liberal sa gobyerno. Suportahan natin Bongbong Marcos sa kanilang pakikipaglaban sa mga dilawan, komunista, oligarko na kontrolado ang media, showbiz at mga government agencies na nagpupumilit na kontrolin ang ating bansa para tuluyan tayong mapasailalim sa agenda ng mga Illuminati. Ito ay laban sa pagitan ng mga mabuting tao na gumagalang sa prinsipyo ng Diyos at ipinagtatanggol ang kanilang bansa laban sa New World Order ng Illuminati. At dahil nga si dating Pangulong Ferdinand Marcos ang huling nag-setup ng mga accounts na ito, ay tanging ang mga Marcos lamang o First Family ang nakakaalam sa kung sino ang tunay na may karapatan dito. At ang paniniwala ng karamihan ng mga Pilipino, presidente na si Bongbong Marcos ay may papatupad na ang last will and testament ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na ang unang makikinabang dito ay ang bansang Pilipinas. At unang gagawin niya ay ang pagbuwag sa PCGG na itinayo ni Cory Aquino para makuha ang mga kayamanan ni Ferdinand Marcos na nasa iba't ibang bangko sa buong mundo. Ito ang plano ng mga elitistang grupo na hawak ang gobyerno ni Cory Aquino noon.
na ang tanging magagawa lang ni Cory Aquino ay maging sunod-sunuran sa grupong ito. Ito ang sinasabi ni Imelda Marcos na ang nakalaan na sa bansang Pilipinas ay aagawin pa. Ang tinutukoy niya rin dito ang grupo ng sindikato na hawak ang ibang sangay ng ating gobyerno na gustong angkinin ang mga yamang ito. At alam din ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tungkol sa mga accounts na ito na sinetap ni dating Pangulong Ferdinand Marcos dahil dito lamang ang paraan upang magamit ang last will and testament ni Ferdinand Marcos. Alam din ni Duterte na ang mga Marcos lang ang magmamanage ng mga wealth nito at ito ay hindi basta-basta ipagkakatiwala sa kahit na sinong leaders ng ating bansa maliban lang sa mga Marcos. Dahil iyan ang dahilan kung bakit hindi natupad ang mga plano ni Ferdinand Marcos na iangat ang ating bansa. Isa sa dahilan ay marami ang natutukso na mapasakamay nila ang mga yamang ito. In short, mahirap magtiwala sa ibang tao at nagpapasalamat din ang sambayan ng Pilipino dahil hindi sila sumusuko upang mapatupad ang last will and testament ni Ferdinand Marcos para bigyan ng magandang kinabukasan ang mga Pilipino. At kahit na maraming grupo ang humahadlang dito ay patuloy pa rin silang lumalaban. Sa tulong ng ating mga kababayan na alam ang tunay na katotohanan ay sana magkaisa ang mga Pilipino dahil ito lamang ang paraan upang makamit natin ang tagumpay na matagal nang inaasam ng bawat isa sa atin. Dahil walang imposible kapag nagkakaisa ang sambayan ng Pilipino sa tulong ng ating Diyos na siyang lumikha ng lahat. Ito ang kwento tungkol sa nakakalulang accounts na sinetap ni Pangulong Ferdinand Marcos.